Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Iupo po ang lahat. Papuri, parangal, pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sa mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Viva la Virgen. Viva! Sorry, nagkamali ako kanina. Si Saint Albert iniisip ko, no? Saint Bonaventure, no? Benaventura. Ang ating ginugunita ngayon. Anyway, ito pong ebanghelyo natin, hindi po ito metaphor, literal. Alam nyo, pagka kaya pa nating sumunod sa ating Panginoon, kapag yung mga kailangan matupad natin ay magagaan lang o madali lang sumunod sa Panginoon. Pero dumadating po yung sandali that the challenge, no, of following the Lord will be very difficult, especially when you have to make a choice. Ito pong halimbawa ng ating Panginoon, paano kapag tayo dumating na sa punto na kailangan na nating lumaban, hindi naman nakikipagtuntukan, no? Sabihin, huwag sumunod sa mga magulang, no? But follow our Lord Jesus. Hirap po yun. Ibang hamon na to sa atin pong pagsunod sa Panginoon. Paano kung ang makakabangga natin ay mga mahal natin sa buhay? Kompromisa ba natin ang ating pananampalataya, ating paninindigan kay Kristo para lamang hindi tayo makasakit, o we remain our relationship with our families, friends, and relatives? Sinasabi ko po sa inyo, literal po ito, dadating po talaga sa buhay nating mga Kristiyano na may mahihirap na tawag sa atin kahit sa punto pa na tayo po ay
kailangang mamili para sa Panginoon o para sa ating pamilya. Hindi natin naiisip, no, dadating yung mga ganyang mga pagkakataon. Kasi hindi naman gusto ng ating Panginoon na masira ang pamilya. Pero kung susukatin po natin ang bigat po ay nasa ating di po sa pamilya. Kaya po ang pagsunod ay napakahirap din para sa ating Kristiyano. Pero hindi lang po tungkol ito sa pamilya, tungkol din sa mga bagay na nagpapahirap sa atin bilang Kristiyano. Kaya pa ba nating sumunod kapag pasan natin ang mabigat na krus, mga responsibilidad, mga gawain para sa paglilingkod sa Panginoon? Mapapagod tayo at minsan we will be frustrated when we serve the Lord. Pag nagkikwentuhan kami mga pare, no? Pinag-uusapan yung gawain sa parokya, minsan parang mapuprostrate ka rin, no? Kasi, of course, marami kang kailangan gawin, pero minsan, hindi naman nagbabago yung mga tao, ganun pa rin ugali, no? So, mapuprostrate ka kasi you are trying your best, no, to build the community. But then, parang ang hirap buuin ang ang komunidad. At minsan, parang ang bagal ng paglago o pagbabago ng mga. That is really very frustrating for a priest, no? So parang pagod ka na. Mata ko, pagod na ako. Partida yan, ha? Pagod na, no? Pero you have to continue. Kasi krus yan, na kailangan. And so on and so forth. Napakarami po. And that is why we always rely on the grace of God. Kailangan natin talaga ng grace ng Diyos so that we can continue with our Christian life. Alam niyo, nabasa ko lang yung magandang kwento ng ng Birhen ng Carmel, no? Yung debosyon, wala pa po ang mahal na Birhen, meron na palang debosyon ng Birhen ng Carmel, no? The time of the prophet Elias, 800 years before the birth of Mary, meron ng vision si Propeta Elias, no? Yung pinagdadasal niya una pinagdasal niya sa Diyos na wag umulan kasi yung mga sumusunod kay Baal gusto niyang bumalik, no, sa pagsamba kay Yahweh. So hindi umulan. Ngayong di na umuulan, nagdasal siya na umulan naman. Naka-anim na dasal siya, hindi umulan. But on the 7th day na nagdadasal siya, dumating ang makapal na ulap. Yung ulap, korteng paa. And that for the prophet is in reference to the book of Genesis. Yung paa ng babae na atapak sa ulo ng ahas. It will crush the head of the serpent. So, sa kanya, isang pangitain na ito na tatalunin o pagtatagumpayan Diyos ang kanilang pakikipaglaban sa mga pagano, sa mga hindi nananampalataya sa Diyos. Of course, di pa niya kilala si Maria, no? But very clear sa kanya, no? God will do something eventually. Kaya nabuo na yung community doon po sa Mount Carmel. Lumipas ang maraming taon, marami din sumama sa kanya. Yung iba doon, siyempre, nilusob din niya, no? And we pass forward to the present day. Na sila doon sa bundok na yon dahil nga lagi silang nilulusob ng mga away, napunta sila sa iba't ibang bansa. Ang magpakita pa rin sila, no, ng tulong hanggang mapakita po ang mahal na Birhen. Hawak
ibinigay niya ang So ito po ay naging palatandaan ng paggabay at tulong ng Mahal na Birhen para sa mga, hindi lang sa mga Carmelite, no? Sa mga tao na magsusuot nito. Nagkaroon na ng mga version ng scapular, yung mga maliliit na pinasusuot sa atin bilang proteksyon at biyaya ng mga magsusuot nito ng kaligtasan sa anumang kasamaan. Pero just imagine, ang tagal na po nito. They survive. Lahat po ng paghihirap na dinanas nila. Lalo na pag nilulusob sila ng mga kalaban, pinisira ang kanilang mga monasteryo, they survive. Bakit po ang tagal-tagal na nito? Now we still have the devotion to the Our Lady of Mount Carmel. Kasi po, naging handa rin silang buhatin ang kanilang krus, din ang mga bagay na umamon sa kanilang palataya, sa kanilang kay Kristo at sa Mahal na Birhen. So ito po yung lagi sinasabi sa atin, no? Sana matapos na lahat ng hirap, but parang pakiramdam ko, talagang walang katapusan ng ating papagal. Lalo na kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Ang katapusan lamang po ng lahat ng pagpapagal na ito ay sa sandali ng ating pagpanaw at humarap na tayo sa Kanya. Pero yun ang maganda, no? Na wag tayong titigil sa gawain na ito hanggang humarap tayo sa Kanya. Ibig sabihin, huwag tayong mawawalan po ng tiyaga habang nabubuhay tayo sa mundong ito na gawin pa rin po ang nararapat sa Panginoon. Sapagkat sa huli po, anumang sandali tayong abutan ng Diyos, pagod na pagod man tayo, minsan may frustrations din, but we continue, no? To follow the Lord, to carry our cross, and to live our life in such a way that we stand firm on our faith. Marami pong kalaban ang pananampalataya, lalo na po sa panahon na ito. Ang buhay po natin mas pwedeng maging komportable. Okay? Pwede nating takasan ang mga responsibilidad. Pero pag tayo po ay tumalikod sa gawain na ito, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kasi na natin kaya tumunod sa Kanya, sabi nga ng ating Panginoon, ang magligtas ng Kanyang sarili, ng Kanyang buhay, ay siyang mawawalan na ito. Well, di naman mamamatay, pero pwede natin sabihin, life is so meaningless when we do not serve the Lord. So even if serving the Lord is very hard, that makes our life meaningful. Kesa naman po, tayo naman po ay tumakas sa gawain na ito. Manood na lang tayo ng TV, diba? Manood na lang tayo ng YouTube. Sarap yun, diba? O magsugal na lang. Ismisan. At marami pang ibang gawain na madali lang, very comfortable. And yet, we find that life becomes meaningless. Walang kabuluhan ng buhay natin. And we lose our life because we fail to serve the Lord. Kaya ang kabuluhan ng buhay natin dito, and we find our life when we are with the Lord. Kahit mahirap. Alam niyo mga nasa charismatic community ako ngayon, no? Ako inatasan ni Cardinal para i-minister yung mga charismatic communities. Minsan, ang parang kala mo, ang babaw lang ng mga charismatic, no? But if you can just hear the sharing of these charismatic people, iba ang epekto sa kanila ng pagtanggap at pagsunod sa ating Panginoon. Meron ako isang charismatic, negosyante siya, but once
she found the Lord. Iniwan niya na iniwan niya ang lahat at sinimulan niya na tumulong lamang sa mga charismatic community. Sabi niya, wala man sa akin ang lahat ngayon, but life is so meaningful. I have everything because I have God. Pag meron kang talagang pinanghahawakan, yung Diyos, kahit hindi masarap ang ulam mo, masarap pa din. Kahit maliit ang sweldo mo, malaki pa rin yan. No? Really matter. Kahit simple lang yung gamit mo, gamit pa din yan. It really doesn't matter. Because the meaning of life and everything that we have lies in Lord Jesus. At sino po nakakakuha ng kaganapan nito? Sa mga tao po na mananatili sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo. So, that's the story of Mount Carmel. Mula pa noon, no? Ang tagal na niyan. They continue to exist. That is the gospel today. We continue to live because we decided that we are for the Lord, even if it will be very hard for us. Para tayo sa Panginoon. Kaya, pag mahirap na po, okay yon. Sabi nila, pag mahirap, yan yung green flag, nahihirapan ka sa buhay. Pero pag nadadali ang ka sa buhay, sa mga ginagawa mo, o red flag yon, sabihin, something is wrong. Yung mga ginagawa mo, walang mararating at maaring mapalayo ka sa Diyos. So when we also decide, pag mahirap, kasi tama, pag madali, mali. That is our Christian life. Parang yan yung dynamic of Christian life. Pag sumunod kay Kristo, pero makabuluhan. Pag sumunod sa iba, madali, pero walang buluhan. Amen.